Hindi makakalimot ang taong bayan sa isyu ng korupsyon sa flood control, lalo na sa mga panahon na paulit-ulit na nararanasan ang matinding pagbaha sa bansa. Ito ang mariing pahayag ni Senator Bam Aquino sa kanyang privilege at parliamentary inquiry sa Senado nitong Martes, August 11. Muli kasing nanawagan ng Senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa House of Representatives na aksyonan na ang panukalang Cadena Act o ang Citizens Act and Disclosure of Expenditure for National Accountability na dating kilala bilang Blockchain Budget Bill. Magpapaulit-ulit lamang umano ang krisis sa baha kung hindi mapuputol ang korupsyon sa public works, partikular sa flood control projects. Nakita ho natin na daang-daang libong pamilya yung naperwisyo at meron na rin pong mga namatay. Hinding-hindi makakalimutan ng taong bayan ang issue ng flood control dahil kada taon nagkakaroon po ng pagbaha dito po sa ating bansa. Ano po yung panawagan nung napakaraming relihista po nung nakaraang taon? Ang sabi ho nila, ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Ang panukalang Cadena Act ay naipasa na sa Senado sa third and final reading sa botong 17-0 noon pang December 2025. Lahat ng dumalong senador ay pabor dito at kasama ito sa nasertipikahan ni Pangulong Marcos bilang urgent bill. Kapag naging batas, ilalantad umano nito ang bawat kontrata ng gobyerno, mga detalye ng contractor, gastos sa proyekto at pati na rin ang mga presyo ng mga raw materials tulad ng semento at bakal para sa mga proyekto. Lahat po tayo dito nagkaisa upang ipasa ang isang panukala na siyang pwedeng maging napakalakas na sandata laban po sa korupsyon. Alam ho natin na kapag napasa po yung kadena, lahat ng mga sikreto mailalantad na po. Lahat ng mga kontrata mailalantad na po. Lahat ng pinupuntahan ng pera ng bayan mailalantad na po. Kaya ho nung sinulong ho natin to, lahat ho tayo nagsaya. And we congratulated each other for doing a reform which is so bold, so revolutionary, na pwede po talaga itong maging hakbang laban sa korupsyon sa ating bansa. Ang ipinagtataka lamang umano ni Senator Aquino ay kung bakit sa nakalipas na 7 buwan ay hindi ito inaaksyonan sa Kongreso, bagamat pasado na sa Senado at mayroon ng executive certification. Kaya ang hinihiling ko po sana, Mr. President, makita ho natin yung ating pagsasama-sama at pagtutulungan upang mapasa ito na makita ho sana natin doon rin po sa Kongreso na kung saan ito po'y naghihintay pa rin. Naghayag din ang matinding pag-aalala si Aquino matapos mabatid na ang Cadena Act ay nalaglag mula sa top 3 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC noong 2025 at naging pang number 41 na lamang sa na-update na listahan ng National Economic Development Authority o NEDA. Gusto ko pong malaman kung yung pagbaba po ng numero, is this a matter of priority or kasing halaga pa rin po ang pagpasa ng Cadena Act dito po sa ating Kamara, kasama po ng Kongreso, kasama po ng Ehekutibo dahil yan po yung LEDAC. Bilang tugon sa sinabi ni Senator Aquino, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang pamunuan ng Senado ay agarang makikipag-usap kay House Speaker Bogie D upang bigyan ng espesyal na pansin ang Cadena Act at isulong ang mabilis na pagpapasa nito. Nagpaalala din si Senator Bam sa mga mambabatas na huwag nang hintayin ang isa pang matinding kalamidad at pagbaha bago magpatupad ng sistemang puputol sa korupsyon at magbibigay ng proteksyon sa pondo ng bayan. Huwag na ho nating hintayin ang isa pang matinding pagbaha sa ating bansa bago po mapasa ang napakahalagang panukalang ito. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.